Don't worry, nandito po kami, hindi para manggulo, pero nandito po kami para i-bless ang bawat isa ngayong araw na ito. Wala rin po kaming hihingiin, wala kaming iaabot na sobre. Lahat po ito ay libre. Nandito lang kami to share the word of God, to testify the love of Jesus, and to bless everyone. And we are free to pray for you. Sa lahat ng gusto po magpa-pray over, pwede po kayo lumapit at pwede rin po namin kayo lapitan. Because tonight is the night of salvation, joy, freedom, and encounter with Jesus. God bless for everyone. Hallelujah. Guys, yung iba, pwede kayong pumesto dito. Basta ingat lang kayo. Sabay mo. Pwede rin sa kabila. Pwede magpakapit ng Ate Joyce. Pwede pakapit ng bakit. Walay tayo. Hallelujah. Lang itong mga to. Dito lang sila. Walang kanana. Hello. Hello. Sino guys? Bakit ganun? Praise tas undas. Sakto lang biyaya. Bakit ano? Hindi akma si. Ano ba ito? Sakto lang biyaya. Good evening po, magandang gabi sa bawat isa. Hilong-hilo na yung mga nanonood. Tawid ka. Dun tayo, yung iba dun sa kabila. Bi, ikaw taga-bantay, sis. Magandang gabi po sa bawat isa. Sa lahat po na naglalakad kasama kami ng mga pamilya. We just bless you. We bless you with the name of the Lord Jesus Christ. Tawag ka, sis. Magandang gabi po sa bawat isa. Magandang gabi po sa bawat isa. Mahal na mahal po kayo ni Jesus. Sa lahat pa na nakakarinig ng tinig rito at awitin para sa Panginoong Jesus. I just want to remind you that God loves you. God comforts you. God is with you. Jesus is your comfort. Jesus is your healer. Jesus is your anchor. Mahal na mahal po kayo ng Panginoong Jesus. Again, lahat pa ng gusto po magpa-pray over, welcome po kayo. We can pray for you. It is for free.
Nais na po namin na i-bless po kayo tonight with the presence and the love of Jesus and the Word of God. Magandang gabi po sa bawat isa. Nandito po kami para i-share sa inyo ang sukdulang biyaya, ang sukdulang pag-ibig, sukdulang pag-asa sa pangalan ni Jesus. Mahal na mahal po tayo ng Panginoong Jesus na lahat po ngayon na nadudurog ang puso, na nalulumbay, na nagluluksa. Alam niyo po ba ang Panginoon ang siyang magbibigay kaaliwan sa inyo? Ang Panginoon ang siyang magbibigay kagalingan sa puso mo. Ang Panginoon ang siyang magbibigay ng paghihilom sa iyong kaluluwa na napapagal, na napapagod, na nauuhaw at naghahanap ng pagmamahal. Si Jesus po ang nag-iisa na tatampo sa'yo sa gabing ito. Si Jesus po ang nag-iisa na magko-comfort sa'yo sa pamilya mo. Si Jesus po ang sasama sa'yo sa grieving season, sa panahon ng pagluluksa, sa panahon ng kalungkutan, sa panahon ng kahirapan, sa panahon ng bighati, sa panahon na kung saan pagod ka na, si Jesus ang siya magbibigay sa iyo ng kalakasan. Si Jesus ang siya magbibigay sa iyo ng kaaliwan. Si Jesus ang magbibigay sa iyo ng kapayapaan, ng kapahingahan, ng paghihilom sa puso na iyong kailangan. Si Jesus ang magbibigay sa iyo ng pahinga. We just want to share to you that Jesus loves you. Si Jesus ang tagapagpagaling. Si Jesus ang tagapagligtas. Sa lahat ng bawat pamilya na naririto, sa lahat ng bawat pamilya na naaabot ng tinig na ito at awitin pangkalangitan, awiting banal, awiting magbibigay sa'yo ng kapayapaan. We just are here. Nandito po kami para i-remind po kayo sa pag-ibig ng Diyos, sa pag-asa ng Diyos. May mga namayapa man po tayo ng mga mahal sa buhay, pero hindi ibig sabihin ito, tapos na ang buhay mo. Hindi ibig sabihin na ito, tapos na ang Diyos sa plano niya sa'yo. Hindi po. Hanggat ikay nabubuhay, hanggat ikay gumigising sa umaga, ibig sabihin lang po nito ay may pag-asa para sa'yo. May plano ang Diyos para sa'yo. May gagawin ang Panginoon para sa buhay mo. May pangarap ang Diyos para sa'yo. Sinabi po sa Jeremiah 29:11, alam ng Diyos ang kanyang plano para sa buhay mo. Ang plano na ikay pagpalain at ikay bigyan ng maayos na buhay. Ang plano na hindi ka ipahamak at bigyan ng kinabukasan na puno-puno ng pag-asa. Mahal po kayo ng Panginoong Jesus. Lahat po na nakakarinig ng tinig po na ito, pinapaalala po namin sa iyo sa anumang season ng buhay mo, anumang pinagdadaanan mo, anumang kondisyon ng buhay mo at ng pamilya mo, matatawagan mo ang pangalang Jesus at ang pangalang Jesus ang kakatagpo sa iyo. Sa lahat ng panahon, sa lahat ng pagkakataon, sa lahat ng kondisyon, makakatagpuan mo ang pangalan ng Jesus na buhay, na tumatagpo, na nagpapagaling, na nagpapalaya, na naghihilom, nagbibigay ng pag-asa, nagbibigay ng kapahingahan, kapayapaan. Only the name of Jesus. Jesus is the name above every other name. Si Jesus po ang ating pag-asa. Si Jesus po ang ating kaligtasan. Si Jesus po ang buhay na walang hanggan, ang katotohanan, at ang nag-iisang direksyon na iyong hinahanap. Ang nilolong ng puso mo, it's Jesus. Ang nilolong ng iyong spirito, hindi mo po yan mahanap sa mundong ito. Mahanap mo yan sa Panginoong Heso Kristo. Tumawag ka sa Panginoong Jesus at ikay maliligtas.
Maniwala ka ng iyong buong puso na siya'y pinako sa krus, na siya'y namatay, nilibing, pero nabuhay sa ikatlong araw. Maniwala kang binuhay siya ng Diyos Ama. Maniwala kang nabuhay siya para sa'yo, para bigyan ka ng pag-asa, para bigyan ka ng buhay na walang hanggan. Maniwala ka na si Jesus ay buhay. Si Jesus ay makapangyarihan. Si Jesus ay hindi ka pababayaan. Mga kapatid, this is the time for you to surrender your life to Jesus. This is the time for you to trust on Jesus, to put your hope on Jesus. Wala nang iba pa po na makapagliligtas sa atin. Wala nang iba pa po ang makapagpupuno sa atin, kundi si Jesus Kristo lamang. Si Jesus ang tanging daan, ang katotohanan, at ang buhay. Wala nang iba pang makakarating sa Diyos Ama, kundi sa pamamagitan lamang ni Jesus Kristo. Ang pangalan ni Jesus, ang pinakamakapangyarihang pangalan sa lahat. Ang pangalan ni Jesus, ang pinakamataas na pangalan sa lahat ng mga pangalan. Kung gusto mo pong makilala si Jesus, Jesus is not only, He didn't came only for religion, but He came to have a relationship with you. Kung paano may relasyon ka sa iyong mahal sa buhay, magulang, kapatid, kamag-anakan, kaibigan, mas higit na nais ng Diyos magkaroon ng personal na relasyon sa iyo. Mas higit na nais ng Panginoong Jesus na magkaroon ng personal na relasyon sa iyo. Siya po ang nag-iisa nating pag-asa. Siya po ang nag-iisa nating sagot at kailangan na makakapagkumpleto ng buhay mo. Lahat po tayo nangangailangan ng kaligtasan. Lahat po tayo nangangailangan ng tagapagligtas, ng tagapagpagaling, ng tagapagbigay ng kapayapaan sa ating puso. Lahat tayo nangangailangan ng pagmamahal. Lahat tayo naghahanap, natatanggap sa atin, magmamahal sa atin, yayakap sa atin. Lahat tayo ay nag-iintay ng tatagpo sa atin. Lahat po tayo. Kaya po mga kapatid, alam niyo po ba lahat ng hinahanap mo, na sinusubukan mo hanapin sa mundong ito, na sinusubukan mo na magmakaawa sa ibang tao para maramdaman mo at maranasan mo, kay Jesus lamang ay mararanasan mo ito. Father, we pray in Jesus' name, that person who is in emergency, oh God, rescue that person, rescue that. I pray, Father, in Jesus' name, healing and restoration upon his or her body and soul in Jesus' name. Mga kapatid, nais ko lamang po na sabihin po sa inyo sa gabing ito na kay Jesus ang sukdulang biyaya na kailangan mo. Nagpapatawad siya sa kahit na anong kasalanan na naranasan mo. Ang kailangan mo lang pagsisihan ito. Wala pong makapagsasabi ni isa sa atin na hindi nagkasala. Nasa katotohanan po yan ng salita ng Diyos sa Roma 3:23 na lahat ng tao ay nagkasala. Wala ni isa po ang makapagsasabing wala akong kasalanan. Wala ni isa po makapaglalapit sa Panginoong Diyos na banal, matuwid, at walang bahid ng karumihan. Wala po ni isa sa atin na makapagliligtas sa atin sa kasalanan na kung saan ang kapalit po nito ay walang hanggang kamatayan, pagkakalayo sa Diyos. Pero dahil sa pag-ibig ng Panginoong Yesus, sinabi po sa salita niya na ang kabayaran man ng kasalanan ay kamatayan, ngunit ang kabutihang loob ng Diyos, sa kabutihang loob ng Diyos, ang kaligtasan po ay na kay Kristo. Ang kaligtasan po ay na kay Jesus na siyang daan, katotohanan at ang buhay. Sa biyaya po ng Diyos tayo maliligtas. Hindi po sa sarili nating gawa, hindi po sa sarili po nating pagsisikap, hindi po sa ating po magiging mabait, hindi po sa pera, hindi po sa anumang kayamanan ng mundong ito. Ang makapagliligtas po sa atin ay sa ating mga kasalanan ay ang Panginoong Jesus. Hindi po komplikado. Hindi po komplikado ang gospel. Hindi po komplikado ang sumunod sa Panginoong Jesus. Hindi po komplikado ang katotohanan ng Diyos. Hindi po komplikado ang pagkakaroon ng relasyon sa Panginoong Diyos. Hindi po mahirap, mga kapatid. The gospel is simple. The gospel is not complicated. The gospel is sure and simple. Alam niyo po ba kung paano ko sinasabi na simple ang gospel? Dahil sobrang costly nito, sobrang laki ng kabayaran
na kailangan para maibigay sa sanlilikha ang kaligtasan na ito. Pero naging libre to para sa lahat dahil may tagapagligtas na nagbayad para sa buhay mo. May tagapagligtas na ang nagbayad para sigurado ang eternity mo. Mga kapatid, sa mga lahat po na nakaranas na nawala ng mahal sa buhay, mga nakaranas na nadurog ang puso dahil sila po ay namatayan ng mga kapamilya, ng mga kapatid, ng mga kaibigan, ng mga kamag-anak. Alam mo ba, hindi yun nagtatapos. Hindi doon nagtatapos ang buhay mo. Hindi doon nagtatapos ang destiny mo. Hindi doon nagtatapos ang plano ng Diyos para sa'yo. Merong plano ang Diyos para sa'yo. Naranasan ko po dati nung ako'y namatayan ng magulang. Sa harap ng aking mukha, nakita kong naubusan ng hininga ang aking minamahal na ina. At akala ko nung nawala na po yung minamahal kong nanay, doon na nagtatapos yung buhay ko. Doon na nagtatapos yung purpose ng buhay ko. Hindi pala. Akala ko nung nawala na kami ng nanay, wala na akong matatawag pag uuwi ako galing trabaho. Wala na magluluto para sa akin. Wala na yayakap sa akin sa tuwing gabi. Wala na ako makakatabi sa pagtulog. Akala ko nung namatay yung nanay ko, yun na, natapos na ang buhay ko. Yun na, natapos na ang plano ng Diyos sa buhay ko. Akala ko po noon yun. Pero na-realize ko na wow, grabe ang habag ng Diyos na kahit dumanas ka kami sa ganong matinding pagsubok, pinaalala niya sa akin na hindi pa siya tapos sa buhay ko. Hindi pa tapos ang Diyos sa plano niya sa buhay ng isang tulad ko. Alam niyo po ba, kung maririnig niyo lamang po kung anong pinanggalingan ko noon, masasabi niyo hindi ko deserve. Hindi ako karapat-dapat sa habag ng Diyos. Hindi ako karapat-dapat sa pag-ibig ng Diyos. Hindi ako karapat-dapat sa anumang meron ako ngayon na nararanasan ko dahil sa kabutihan ng Diyos. Dahil napakapariwara akong babae noon. Wala po talagang magsasabi sa akin na kumbaga walang tatanggap dahil sobrang dumi-dumi ako sa sarili ko noon. Masasabi mo pag tinignan mo ako dati, sino bang magmamahal sa ganyang klaseng babae? Pero dahil sa pag-ibig ni Jesus, nilinis niya ang isang tulad ko. So kung akala mo duming-dumi ka na sa sarili mo, akala mo wala ka ng patutunguhan, wala ka ng direksyon, wala ng plano ang Diyos sa buhay mo, nagkakamali ka. Nandito ako bilang buhay na patotoo para sabihin sa'yo that if Jesus did that for me, He redeemed me out of miry clay. He redeemed me out of darkness. I was so soaked in deep darkness, in deep pit, para akong patay na lumalakad kahit nabubuhay. I am alive before but barely breathing kasi hindi ko alam yung purpose ng buhay ko. But when I met Jesus, I saw my purpose. I saw why I am breathing. I saw why I am alive. I saw the reason and the purpose why He needed and formed me inside my mother's womb, and that is to worship Him, and that is to live for Him, and that is to follow His will, dahil yun ang pinakamabuti sa lahat. Ang plano sa iyo ng Diyos at kalooban sa iyo ng Diyos, hindi para sa kasamaan mo, kundi para sa kabutihan mo. Ang nais sa iyo ng Diyos, hindi para sakalin ka sa rehiliyon. Ang plano sa iyo ng Diyos ay palayain ka mula sa takot, mula sa anxiety, depression, sa nararanasan mong addiction, sa alcohol, sa sigarilyo, sa pornografiya. Pag naranasan mo si Jesus, may kalayaan para sa'yo dyan. Kaya umalis ka na dyan. Kung makikita ka lang na minamahal mo sa buhay, na naisin din niya na magkaroon ka ng bagong buhay. Kasi ang taong nagmamahal, that person wants best for you. Kaya kung ang minamahal mo sa buhay na namayapa, magulang, kapatid, na minamahal ka at minamahal mo, then I do believe with all my heart, nais nila na ipagpatuloy mo yung buhay mo. Nais nila na huwag mo sisirain ang buhay mo. Nais nila na huwag kang mawala ng pag-asa sa buhay na ito. Nais nila na huwag kang tumigil, hindi matatapos ang pag-ikot ng mundo dahil ikaw ay napagod, dahil ikaw ay nagkaproblema, dahil ikaw ay namatayan, hindi magtitigil ang mundo. Pero magpapatuloy ang buhay mo dahil binibigyan ka pa ng hininga ng Diyos, na ibig sabihin, bagong simula at bagong pag-asa para sa'yo, para manumbalik
bumalik ka kay Kristo para isuko mo ang buhay mo sa Diyos. I promise you, God doesn't want you to be enslaved to sin. Jesus, in His perfect God feature, in His perfectness, sa kanyang pagiging perfecto na isang Diyos, siya ay nagkatawang tao. Siya ay nagkatawang tao at bumaba dito sa lupa para maramdaman ka, para maranasan ka, para sabihin sa'yo that He can relate Himself to you. Kaya wala kang masasabing hindi ka naiintindihan ng Diyos dahil mas naiintindihan ka niya kaysa ang maintindihan mo ang sarili mo. At si Jesus, He lived a perfect life as a full man and full God. He lived a perfect life na wala ni isa sa atin ang kayang isabuhay. He lived that perfect life so that He will be the perfect sacrifice for all of our sin. The wages of all our sin. He will be that perfect sacrifice. Si Jesus, na siya po'y nabuhay dito, na siya po'y naglingkod sa Diyos, na siya po ay nagkatawang tao at nabuhay upang mamuhay ng perfect. Hindi siya nagkasala, wala siyang bahid, wala siyang karumihan. Siya ay natempt sa kasalanan, opo, pero hindi siya nahulog doon. Dahil perfecto ang Diyos, hindi po siya nagkakasala, hindi siya nagsisinungaling, walang bahid. Si Jesus, siya po ay tunay na banal at malinis. He lived that perfect life so that He will be the perfect sacrifice in behalf of us, for your behalf. Siya po ay mamamatay. Siya po ay namatay sa krus ng Kalbaryo for your behalf. Siya po ay pinako sa krus for your behalf. Siya po ay nagsakripisyo ng kanyang buhay for your behalf, for our behalf, so that we will be saved. Dahil wala nang ibang solusyon para tayo ay makalaya sa tanikala ng kasalanan. Tayo ay makalaya sa tanikala ng demonyo. Jesus, His blood alone, His cross alone, is the perfect solution, is the perfect antidote of the virus of sin. It's the perfect solution against sin. It's the perfect freedom from sin. The blood and the cross of Jesus Christ. Alam niyo po ba, napakabuti pa ng Diyos because He will not require us na gawin mo yun ulit. He will not require you never na ipako mo yung sarili mo dahil ginawa na ni Jesus yun para sa'yo. Napakabuti ng Diyos dahil ang kailangan mo lang talikuran ng iyong kasalanan at isuko mo ang buhay mo sa Kanya ng paniniwalang pananampalataya na Siya lang ang nag-iisang tagapagligtas ng iyong buhay. And when you have faith in Jesus, when you turn away from your sin and surrender at His feet, that's the beginning of new life. That's the born again experience. That's the new beginning for you. That's the reality of true Christianity. We are not here para po sabihin sa inyo at ipuwersa sa inyo ang relihiyon. Na andito po kami para sabihin sa inyo that Jesus is offering eternal life. Jesus is giving us eternal life. Jesus is giving us relationship. He wants a relationship with you. Pure relationship. Na matatawag mo siyang ama at matatawag kanyang anak. Dahil yun po ang disenyo mo, yun po ang disenyo nating lahat. Tayo po ay nilikha ng Diyos, hindi tayo ang lumikha sa ating mga sarili. Tayo po ay binigyan ng hininga ng Diyos. At siya pong nagbigay hininga sa iyo, nais niyang manumbalik ka sa Kanya. Siya pong nagbigay ng hininga sa iyo, nais niya na ialay mo yung hininga sa Kanya. Mabuhay para sa Kanya, maglingkod para sa Kanya, sumunod sa kalooban niya. I promise you, it will never cause you harm, but rather it will protect you. It will protect you. It will bring you sa pinaka-purpose ng life mo. Mahal na mahal ka ng Panginoong Jesus. We all do not deserve this kind of love, but He rather give it away unconditionally. Dahil sa matinding pagmamahal sa atin ng Diyos, hindi niya kayang makita tayong masusunog sa dagat-dagatang apoy ng impyerno. Hindi niya kayang ma-imagine na pahihirapan ka doon na pangwalang hanggan dahil sa kasalanan na naglalayo sa atin sa Kanya. Kaya binigay niya ang Kanyang kaisa-isahang anak. Ibinigay ng Ama si Jesus para sa atin. In behalf of us, He drank the cup of the wrath of God so
so that you will no longer receive that punishment that you deserve, that we deserve. Jesus took it for us. Jesus took the cross for us na kung saan tayo yung deserving na nandun. But He took it away. He took it away so that He can have you, so that He can talk to you. Wow! Ang amazing! Ang costly para lang makausap ka ng Diyos, para magkaroon siya ng relasyon sa'yo, para maging tatay siya sa'yo, at maging anak ka sa Kanya. Kinailangan ni Jesus na ibigay niya ang Kanyang sariling buhay dahil mahal ka niya. Dahil gusto kanyang makausap araw at gabi. Dahil gusto kanya na makita mo siya. Maramdaman mo yung pagmamahal niya sa'yo. Maranasan mo yung napakagandang plano niya sa buhay mo. Maranasan mo yung kapayapaan, yung kagandahang loob, yung pagmamahal niya, yung kabutihang loob niya, yung pagpapala sa kanya, yung pag-aalaga niya. Father, in the name of Jesus, we're praying to that person in the ambulance. Father, we are praying rescue upon them in Jesus' name. We are praying healing. We are praying healing and restoration upon that person's body. Father, we pray, revive that person. Let that person survive. Let that person encounter you. Let that person be saved in the name of Jesus. Oh, Father, and the family of that person, God, the family of that person, comfort them, Lord. Comfort them, Lord. Have them, Lord. Be with them, Father. Be with them, oh God. In Jesus' name. Alam niyo po ba, makikita natin ngayon, nakikita po natin po tayo ay nakakapunta sa mga puntod, sa mga sementeryo, nakakakita ng mga nawalan na nahininga na mahal sa buhay. Sobrang nakakadurog ng puso. At karaniwan ako po personally mapapatanong, saan po kaya tutungo ang buhay ko pagkatapos nito? Dati napapatanong ako paano kung ako na yung tumiwid ang paa? Paano kung ako na yung nalagutan ng hininga? Saan kaya ako mapupunta? Yun yung isa sa mga fear nating mga tao. Saan ba ako pupunta pagkatapos na ang buhay kong ito dito? Pero makakasigurado ka, kapatid, sa lahat na nakaririnig ng tinig na to, makakasigurado ka sa kaligtasan ng iyong kaluluwa. Makakasigurado ka na hindi ka pababayaan ng Diyos kung ibibigay mo ang iyong buhay kay Kristo. Makakasigurado ka na matapos man ang buhay mo sa mundong ito, ang iyong kaluluwa ay mapupunta sa langit sa kung saan hinanda ng Diyos para sa iyo. Mahal na mahal ka ni Jesus. Mahal na mahal tayo ng Panginoong Jesus. Walang lingid sa kaalaman niya, walang hindi niya nakikita, walang hindi niya alam sa buhay mo. Mahal na mahal ka ng Panginoon. Just try Him. Take a moment to try Jesus. Take a moment to surrender your life to Jesus, or to just call upon Jesus. Call upon the name of Jesus and you will be saved. Tawagin mo si Jesus at malalaman mo na totoo, buhay pala yung sinishare namin na Jesus sa lugar na ito. Buhay pala yung Diyos. Hindi lang siya yung nakikita kong picture o sa kung saan ako magpunta. Wow, buhay pala ang Diyos. Hindi siya imahe lang. Hindi siya nasa rebulto. Buhay ang Diyos. Siya po ay nangungusap. Siya po ay nag-aalaga. Siya po ay nagpoprotekta. Siya po ay nagpaparanas ng pagmamahal niya. Buhay ang Panginoong Yesus. Let me pray for you. Father, in the name of Jesus, panalangin ko po sa lahat na nakakarinig ng tinig na ito, Lord. Taniman mo po sila ng buto ng katuwiran at buhay. Sa mga nadudurog ang puso na matay na mahal sa buhay, Lord, we are praying that you comfort them. Comfort your people, Abba. Heal their hearts, Lord. Naintindihan ko pong nakakadurog ng puso mamatayan ng mahal sa buhay. At ang hirap paano magsisimula ulit. Ang hirap paano pauusad ang buhay ko. Feeling ko parang tumigil na ang mundo dahil namatay ang mahal ko. Pero Lord, let them know na may pag-asa sa iyo, na makakapagpatuloy sila, na may plano ka pa, na mahal mo sila, na hindi mo sila pababayaan, Lord, na magpo-provide ka sa lahat ng kanilang kailangan, na sasamahan mo sila, magiging magulang ka sa mga anak, magiging tatay ka sa mga nawalan ng ama. O Panginoong Jesus, ipuin mo po ng iyong banal na spirito ang lahat nakakarinig ng tinig na ito, O God. Ipaunawa mo po ang iyong salita nang higit pa sa bagay na higit pa sa mga salitang kaya kong sabihin.
Holy Spirit, ipangusap mo ang iyong salita, nang higit pa sa salitang kaya kong sabihin. Iparamdam mo ang iyong presensya, nang higit pa sa yakap ng isang ina. Iparamdam mo, Panginoon, ang pagmamahal mo na higit pa sa pagmamahal ng kahit na sino sa mundong ito. Ipakita mo at iparanas sa kapangyarihan mo na higit pa sa inaasahan namin o hinihingi sa iyo. Ama, maging tatay ka po sa amin at sa lahat ng fatherless here in this place, hearing this voice. Father, let them know that you are Abba Father, that they can call you Abba Father through Jesus Christ, that they can be children of God through Jesus Christ alone. Not by might, nor by power, but by your Holy Spirit, O God. That we can call you Abba Father, that we can come to you as children, that we can come boldly into your throne of grace as children. Boldly, not ashamed, because you have cleansed us from all of our sins once we repent and turn away from it. Father, ikaw na po magpaunawa sa lahat na nakalinig ng salita na ito, ng iyong mga salita, ng iyong katotohanan, at ng kapangyarihan mo sa mga buto ng buhay at katuwiran na ito, natatatak sa kanilang mga puso na magbubunga sa kanilang mga buhay at magdadala sa kanila sa lupaing katuwiran. Palapit sa'yo, palapit sa'yo. Father, sabi niyo po sa salita mo, Lord, that you will draw people closer to you. At kung kami lalapit sa iyo, lalo kang lalapit sa amin. At kung kami man ay nadudurog ang puso, broken-hearted, mourning, grieving, blessed are those who mourn. Pinagpala ang mga nagluluksa dahil sila'y aaluin ng Diyos. At ang lahat ng nadudurog ang puso ditong pinakamalapit ng Diyos, to those who are broken-hearted and crushed in spirit, the Lord heals. The Lord will heal you. The Lord will restore you. Father, pour out your Holy Spirit in this place. Pour out your Holy Spirit sa bawat tao na naririto po at nakakarinig ng tinig na ito. Pour out your Holy Spirit, God. Pour out your Holy Spirit, God. Let them know that you are not after perfection that we can give to you. We cannot ever give to you. But you are after a surrendered heart. You are after a broken heart. Lord, you love broken people. Because that is your masteral. That those broken people you can heal. The broken people you can restore. The broken people you can bring back to life. Lord, you love broken people. That is your masteral, Lord. Walang basagang hindi mo kayang buuin muli. Walang karamdamang hindi mo kayang pagalingin. Walang imposible sa iyo, Panginoong Jesus. Dalangin po namin, O God, sa lahat ng naaabot ng tinig na ito, yakapin mo sila. Yakapin mo sila. Kahit na nararamdaman nilang ang dumi nila, yakapin mo sila na malaman nila that where sins abound, grace abounds all the more as your word has promised. Your grace is sufficient in all of our weaknesses. Lord, let them know that. Let them know that they can come as they are to you, before you, at your feet, and then you will have your way in them, Lord. Na makita nila na buhay ka, na maranasan nila ang pag-ibig mo, at makita nila na dakila ka, pinakamakapangyarihan ka sa lahat, purihin ka sa lugar na ito, O Diyos, itaas ang pangalan mo, Jesus. Nararapat ka sa papuri, nalalapat ka sa pagsamba, nararapat ka sa kadakilaan, sa kaluwalhatian, sa pasasalamat. O Jesus, tanging ikaw lang. Tinataas namin ang pangalan mo na pinakamataas sa lahat ng mga pangalan. Pinupuri namin ang pangalan mo na nag-iisang kaligtasan. Jesus, Jesus, we speak Jesus, 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 the name above every other name. Jesus, the perfect name, the holy name, the powerful name. Jesus, call upon the name of Jesus and you will be saved. If you believe with all your heart that Jesus Christ is Lord and the Father has raised Him from the dead, you will be saved. And those who endure till the end will be saved. Jesus is the only one to your salvation. Jesus is the only one who can save you. Jesus is the only one who can heal you. Jesus is the only one who can set you free. Jesus is the only one who can mend your broken heart. Jesus is the only one who can
can give you life that is abundant and eternal. Jesus is the only one who can provide all of your needs. Higit pa sa lahat ng kaya mong i-imagine at hingin. Jesus is King. Jesus is Lord. Jesus is God. Jesus is God. Jesus is God. Jesus is God. The one true God. The one true King. Jesus is our comforter. Jesus is our healer. Jesus is our provider, is our shepherd, is our Lord, is the Father. Jesus is the only Son of God. Jesus is God Himself. Jesus is the way, the truth, and the life. Jesus is the firstborn of all creation, the firstborn from resurrection. Only Jesus is all you need. Only Jesus is all you need. The gracious God, the gracious Son of God. Hallelujah! Mahal na mahal ka ng Panginoon. Mahal na mahal ka ni Jesus. Kung nais mo ng panalangin, nandito po kami hanggang mamaya. Pwede kang lumapit o itaas mo ang iyong kamay, lalapitan ka ng aking mga kapatid na kasama. At ipagpipray ka namin, libre, walang kapalit. Hindi kami mag-aabot ng sobre, hindi kami manghihingi ng pera, libre. Walang kapalit ang kaligtasan ni Jesus. Libre, walang bayad ang kaligtasan kay Jesus kasi binayaran na niya yan para sa'yo. Mahal ka ni Jesus, pagpalain ka ng Panginoong Diyos. Pagpalain ng Panginoong Diyos ang iyong tahanan. May the Lord bless you. May the Lord be gracious to you and keep you and turn His face to you. May the Lord keep you all the days of your life. Lord Jesus loves you. There's no far. Walang malayo sa Panginoon na hindi niya kaayang abutin. God's hand is not short. God's hand is not short. He is reaching you, brother. Jesus loves you. Thank you, Father. Touch every heart. Touch every soul. Touch every spirit, oh God, and feel it, Lord. Feel it, Lord. Let there be a revival of every hearts today, God. Let there be revival of every family. Restoration of every relationship. Restoration going back to biblical truth. In living our life right with you. In holiness, in righteousness, and in the fear of you, God. You are worthy to be praised, Lord. You are worthy of honor. You are worthy of worship. You are worthy, Jesus. Thank you, Father. Thank you, Lord. We bless our brothers and sisters na nakakarinig ng tinig na ito, oh God. Comfort your people. Comfort them, God. Heal their hearts. Mend their broken souls. And bring them back to you. Thank you, God. We bless you here. We honor you. We worship you, Lord. We worship you, God, in Jesus' name. In Jesus' name. Oo nga, no? Baka ako yan, Chip. Ako ay namaman sa iyong kanina. Inamang ba'y banta sa pag-ibig mo na laging biglas ang puso. Ayan, magandang gabi po. Sa mga tao pong nakakaabot po ng aking tinig, magandang gabi po sa inyo lahat. So ako po ay mag-share lang po ng magandang balita sa inyo. No, I believe po no na meron pong nais na sabihin ang Lord sa iyo ngayong gabi. No, kung meron po kayong time na makinig, no, I encourage you na marinig itong encouragement, itong comfort ng Lord. No, I believe na lahat po tayo ngayon dito sa sementeryo ay pumunta
Dadalaw po ang ating mahal sa buhay, ang ating mga magulang, ang ating mga kapatid, no, ang ating mga kamag-anak. No, isa po sa mga katotohanan na nais ko pong sabihin sa inyo, death is certain. Totoo po, no, na wala pong sino man dito sa mundong ito ang makakaligtas sa kamatayan. Lahat po tayo, darating po ang point na katulad ng ating mga kamag-anak, no, darating po ang panahon na mawawala rin po tayo sa mundong ito. No, at alam niyo po ba, after death, wala na pong pag-asa. Hindi na po kayo makakapili kung saan niyo po gusto pumunta. Pero ngayon, ikaw na buhay, na naririnig tong tinig ko, may pag-asa pa para sa'yo. No, sabi sa salita ng Diyos, Hebreo 9:27, itinakda sa tao ang mamatay ng minsan. Minsan ka lang mamamatay. At pagkatapos nun, pang walang hanggan. Ang buhay po natin ay parang hamog, nalilitaw ng sandali at mawawala pagkatapos. No, possible na sabi nyo na po, parang kailan lang. Parang kailan lang kasama ko lang yung nanay ko, parang kasama ko lang yung tatay ko, yung kamag-anak ko, pero wala na po sila. Ganun po ang buhay, mabilis lang. Pero after po ng buhay na meron po tayo ngayon dito, ay pang walang hanggan. At maalin man po yun sa langit o impyerno, yung mga namatay po, hindi na po sila makakapili kung saan po sila pupunta. Pero ikaw ngayon na nakikinig, merong pag-asa, meron kang choice kung saan mo gustong pumunta. Alam niyo po ba na by default, na tayo po ay mapupunta sa impyerno? Bakit po? No? Dahil po tayo ay nagkasala. Pero alam niyo po ba na hindi po plano ng Lord na mapunta ka sa impyerno, kung hindi sa langit. Nais ng Panginoong Jesus na bigyan ka ng pag-asa na walang hanggang buhay. No, kung ngayon sa mga oras nito gusto mong tapusin ang buhay mo, gusto kong ipaalala sa'yo na may magandang plano ang Lord sa'yo, na matay siya para bigyan ka ng buhay. Jesus is the way, the truth, and the life. Kung gusto mo naghahanap ka ng buhay, kung gusto mo naghahanap ka ng purpose, matatagpuan mo yan kay Jesus. Doon nawala yung mga kamag-anak nyo, yung mahal mo sa buhay, para nawalan ka ng pag-asa, para wala ng bukas. Pero po, ito po isang kagagawanan, may pag-asa kay Kristo. Pwede pa po magbago ang buhay mo, pwede pa po magbago yung nararamdaman mo, pwede pa magbago yung future na tinatak mo na wala ka nang mararating na hanggang dito ka na lang maaari ang magbago kay Jesus. Mga kapatid, ang buhay po ay napakadali lang. Hindi po natin sure ang araw ng bukas. Possible po narinig yun na tomorrow is not a promise. At sinabi rin yan po sa salita ng Diyos, Santiago 4:14, na tayo po ay ang buhay po natin, no, ay sandali lang, ay parang hamog na lilitaw ng sandali at mawawala pagkatapos. No, possible po, no, desisyon niyo po matulog ngayong gabi, pero desisyon po ng Lord na lumikha sa'yo ang kinabukasan mo. Kaya ngayon mga kapatid, this is an urgent message. No? Ang masama pong balita, lahat po tayo ay mamamatay. Pero magandang balita, nais ng Panginoon na bigyan ka ng panghabang buhay. Buhay na walang hanggan. Buhay na kasaya-saya. Gusto ng Panginoon na mabuhay ka kasama niya. Kung ngayon hirap ka na at gusto mo nang sumuko, ito po ang nais kong sabihin sa'yo. Heaven and earth will pass. Lahat ng nararamdaman mo, lahat ng problema mo, matatapos yan. At ang nais po ng Lord is mabuhay ka na walang takot, na walang problema, na puno ng pag-asa, pure joy, pure love. Gusto ng Panginoon na bigyan ka ng buhay. Na kung napapagod ka na, iniisip mo wala ng pag-asa, may pag-asa po sa Panginoon. I am the living testimony kung paano po nagbigay ang Lord ng pag-asa. Maraming beses na po akong nagpakamatay. Pero po akong binigyan ng Panginoon ng bagong buhay. Buhay na nakilala ko po siya. Buhay na nagpabago sa
sa aking puso, buhay na babaguhin niya rin sa'yo. Bibigyan ka niya ng bagong puso, ng bagong isip, ng bagong purpose. Bibigyan ka niya ng future. Sabi sa salita ng Panginoon, for I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you. A plans to give you hope and a good future. Gusto ng Lord na magkaroon ka ng buhay. Ngayong gabi, no, pauwi na po kayo. Pwede niyo po tawagin ang Panginoon sa inyong kwarto. Sabihin niyo po sa Kanya, nararamdaman niyo, yung sakit na meron po kayo. Ano mang nararamdaman niyo? Alam niyo po ba, sabi po sa salita ng Lord, ang Lord ang gumawa ng puso mo. Kung ikaw hindi mo naiintindihan minsan ng sarili mo, wala nakakaintindi sa'yo, ito po isang katotohanan. He understands you. He understands your pain. He understands your suffering. Mahal ka ng Panginoon. Pinapahalagahan niya ang buhay mo. Kaya, ngayon po, no, may pag-asa po sa presensya po ng Lord sa pangalan ni Jesus. Bibigyan niya po kayo ng magandang buhay. Magtiwala po kayo na hindi lang po ito ang life natin. May susunod pa pong buhay. At ayun po ay buhay na walang hanggan na naghihintay po sa atin. At ang nais po ng Lord na makasama ka sa kaharian ng langit. Yes, I will pray po sa mga nais po magpa-pray. Sa nais po na nais po magpa-pray, pwede po kami mag-pray sa inyo. Na pwede po kayong lumapit. Ito po ay libre. Wala po kaming hihingin kahit magkano. Kung may mag-aabot po sa inyo ng sobre, hindi po namin yan kasama. Na ito po ay libre, kaloob ng Diyos. And we want na ang love na ito ay libre nyo rin pong ma-receive as we receive it as free. So, yun po, pwede namin po kayong ipag-pray. You can come. No, kung nais mo tagitin si Jesus at hindi mo alam kung paano, no, pwede ka namin tulungan. Kung nagpiling ko nawawalan ka ng pag-asa, we can encourage you. No, kami po ay wala pong personally may tutulong sa inyo, pero po yung si Jesus na pinipreach po namin ngayong gabi. Ang makakatulong po sa inyo, pag uwi niyo po sa bahay, pwede niyo pong tawagin ang pangalang Jesus. At surely nasasagot po siya, tutugon po siya sa iyong mga dalangin, sa iyong problema. Bibigyan ka niya po ng kapahingahan na nais mo. So I pray in the mighty name of Jesus, comfort to every person na nakakarinig po ng aking boses, understanding po, Panginoon, O Lord God, bagamat hindi pa po nila lubos na iintindihan, O Lord God, ang lahat, but I know, Holy Spirit, you will reveal it personally to them. You will send love. You will send peace. Panginoon, ingatan niyo po ang bawat isa, Panginoon, O Lord God, sa kanilang pagtulog, pagising sa umaga, Panginoon, O Lord God. Let them reminded, Panginoon, O Lord God, na may buhay, magandang plano na naghihintay sa kanila, Panginoon, O Lord God. Lord, mahal mo po sila, kaya naman po, I speak love over them. In Jesus' name, O God, you may glorify in their life, O God. Remind them, Panginoon, O Lord God, of your grace, abundant love, Panginoon, O Lord God. In Jesus' name we pray. Amen. Muli po, so sa nais po magpa-pray, we're happy to pray and willing po na ipag-pray ka. We will help you po. Ito po ay libre, wala pong bayad, wala rin po kaming binibenta. So you can come as you are. No, pwede po tayo lumapit sa Panginoon as you are. No, wala pong anumang kasalanan ng hindi kayang patawarin ng Lord. Maliit man po o malaki, kaya po tayong yakapin ang wagas na pag-ibig ng Lord. Ano na lang yung download na lang. Kay Joanne na lang, kay Joanne. Wala nang load. Na kay
May para sa'yo. Ay, meron na. Meron na kayo. Pabigay nga kay Ann ka matago sa bag ko. Thank you. God bless po sa lahat po ng nanonood. Mahal po kayo ni Jesus. Dami pong tao. Praise God. Okay na. Yay! Patayin na po namin. Bye-bye po. God bless po.